Okay. Magandang araw pong muli at muli po nandito na naman tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-aralan muna po natin o pakinggan itong sinasabi at itinatanong ni Representative kay Dante Marcoleta kay Erwin Tulfo. Ito pong si Erwin Tulfo ay representative ng ACT-CIS at ngayon po ay kandidatong senador sa ilalim ng banner ng Administrasyong Pangulo. Ang una pong naging katanungan dito ni Mr. Marcoleta ay may kinalaman doon sa kanyang citizenship na kung saan ay sinabi po ng chair na si Jinggoy Estrada na kailangan ng executive session para mapag-usapan yon. At bukod dyan ay mayroon pa pong itinatanong itong si Rodante Marcoleta kay Erwin Tulfo. Ito naman po ay tungkol doon sa apat na conviction ng kanyang kaso ng libel. Ituloy muna po natin ito. My other question, Mr. Secretary, also appears in the report of the Commission. This is the PIR, the Profile Investigation Report, because it is indicated here that you were also convicted 4 times. So yan po, 4 na beses na pala itong nahatulan. Ito pong si Erwin Tulfo. RTC in Pasay City. Is this still covered by the executive? So it was only on the citizenship. Okay. Can I answer that, Your Honor, Mr. Chair? Yes, please, Mr. Secretary. That case is related to my profession as a journalist, Your Honor, Mr. Chair. There was a conviction, that's correct, but it is because of my line of work as a journalist. It's a libel, 4 counts of libel. Same individual, Your Honor, Mr. Chair. So yan po, may conviction po si Erwin Tulfo, ibig sabihin nahatulan. 4 na beses na sa kasong libel sa isa lang individual. Ito po ay sa Pasay City Regional Trial Court. What does that exactly mean, Mr. Secretary, if you were convicted 4 times in a case involving a single individual? It's not 4 convictions, actually. It's the count, Your Honor, Mr. Chair. 4 counts of libel that I was... Itinatanggi po ni Senator ni Representative Erwin Tulfo. Actually po siya ay secretary ng DSWD na yung kaso ay conviction. Ang pilit po niyang sinasabi ay 4 na counts lang ng kasong libel na iniharap sa kanya. Pero ang totoo po, siya ay convicted na. Convicted by the same individual. I was a columnist and I write a story about the person, about the government official actually. And I have my sources and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. So ito po ay may kaugnayan daw doon sa kwento o isang pahayag na isinulat niya patungkol sa isang tao na kung saan siguro may sinabi siyang hindi maganda at nire-request daw ng korte na isabihin kung sino yung taong nagsabi sa kanya pero hindi niya itinanggi. Pero ang maliwanag po rito, siya ay hinatulan, ibig sabihin mayroon siyang maling ginawa. Yes, that is exactly the point, Mr. Chair. There are 4 counts of libel and you were convicted by the Pasay Court, and on appeal, the Court of Appeals affirmed the conviction all the way up to the Supreme Court. Yun pong kaso na yan ay sa Pasay Court ang naghatol sa kanya ng 4 na conviction at yan po ay inapil niya sa Court of Appeal pero hindi po siya kinatigan ng korte at ang natatangin na lang po niyang resources ay ang Supreme Court.
And so, by record, and as it appears in the file report, Mr. Secretary, it stands as a fact that you were convicted for counts of libel. Is that correct? Yes, Your Honor. I admit that there was a case, but it was, like I said, in line with my work as a journalist, and it's one of the hazards of the trade, Your Honor, Mr. So, ayan po. Inamin naman po nitong si Representative Erwin Tulfo na meron talaga siyang kaso, pero ipinipilit po niyang ipaintindi na dahil lang daw sa kanyang trabaho. Ang isa po ditong problema, kung dahil ito sa trabaho, hindi naman siya makukonvict o hindi siya mahatulan, hindi siya makakasuhan kung wala siyang ginawang hindi tama. Yun lang po yung rason nun. Nahatulan siya dahil meron siyang pagkakamaling nagawa. So, yan po ang isang bagay na meron itong si Erwin Tulfo, at wag po nating kalimutan, siya po ay kumakandidato ng pagkasenador sa ilalim ng Bongbong Marcos, at meron pa po siyang isang kasama. Ito pong isa naman, itong si Franz Castro, siya po ay nagfile na rin ng COC, Certificate of Candidacy, at tatakbo ring senador sa ilalim naman ng Makabayan Black na partido. So ito pong si Franz Castro ay isa ring convicted na kriminal, at ito po ay hinatulan ng 6 na taong pagkabilanggo. Ito po yung balita tungkol sa kanyang hatol. So ito po yung naging hatol kay Franz Castro. Child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Saturo Ocampo. Actually po, hindi lang naman si Franz Castro ang nahatulan. Kasama po niya yung si Saturo Ocampo. Ito po ay may kaugnayan doon sa mga batang kanilang kinuha para sa dalahin sa Talaing sa Cebu, para sa Talaing para dalahin sa Cebu, na kung saan sila po ay nakasuhan ng child abuse at napatunayang guilty at napatunayang may kasalanan, at nahatulan po sila ng 6 na taong pagkabilanggo. Sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nila ang kapwa-akusado. Hinatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon. So, hayan po. Itong si Castro naman ay may hatol na mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad pa ng danyos perwisyo. Ngayon, ang problema ay ganito. Itong dalawa, si Castro at saka itong si Erwin Tulfo, ay parehong sentensyadong kriminal, parehong convicted na kriminal, at pareho ring kumakandidato sa pagkasenador ngayong 2025 midterm election. So hayan po sila, si Erwin Tulfo at si Franz Castro ay parehong convicted. Samantalang ito namang si Bong Revilla at itong si Lito Lapid at itong si Jinggoy Estrada ay may mga problema ring hinaharap sa korte. Ito yatang kay Senator Estrada ay na-acquit na, pero itong sa dalawa, itong kay Bong Revilla at saka kay Lito Lapid ay ongoing pa. So yan po yung mga kandidato ngayon sa pagkasenador sa ilalim ng banner ng Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, medyo nakakatakot kasi kapag ang isang kriminal ay nahatulan, ay may kasalanan. Pagkatapos, ang nakakapagtaka po dito lalo sa Kongreso, isipin nyo, dalawa yung convicted nilang miyembro na hinahayaan nilang gumalagala o gumawa ng mga bagay na may kinalaman sa pagpoproseso ng batas ng Pilipinas. So, sa tingin nyo,
may katarungan ba tayong makukuha doon. So, ang nakakapagtaka sa pamunuan ng Kongreso ay pinapabayaan lang nila ito. So, sana po itong eleksyon matuto na tayong isipin, matuto na tayong tanggapin at alamin sino ba itong mga ito. Ito ba ay dapat pa nating pagkatiwalaang iboto o maghanap na tayo ng mga bago na po pwedeng magtaguyod sa Pilipino. Anyway, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang muli at muli po magandang gabi at paki-like and subscribe na lamang pong muli.